para sa karagdagang detalye kaugnay ng sumadsad na eroplano ng Cebu Pacific na nakaharang pa rin sa runway ng Davao International Airport, makakausap natin si Tech Ocampo ng GMA Davao. Tech. Yes, Howie, Cara, good morning. Hanggang sa ngayon nga, sa mga oras na ito, nanatili pa rin nakaharang sa gitna ng runway ang eroplano ng Cebu Pacific Flight 5J971. Kasalukuyan pa rin itong sinisikap ng mga operatiba ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na maalis ang eroplano sa runway para babalik agad sa normal ang operasyon ng Davao International Airport. Nananatiling suspendido pa rin ang operasyon ng airport. Maliban sa mga apektadong pasahero, di lang sa Cebu Pacific pati na rin ng ibang airlines, ayon sa CAAP, nawawalan sila ng kita na mahigit kumulang 1 million pesos a day. Pero para ma-accommodate ang mga pasahero naman ng Cebu Pacific, inahatid sila ng chartered bus papuntang General Santos City Airport para doon sumakay ng eroplano papunta sa kanilang destinasyon. Plano naman ni Mayor Inday Sara Duterte ng Davao City na maghain ng formal na reklamo laban sa management ng airport dahil sa kawalan naman ng emergency plan. Hindi daw kasi agad nakaresponde ang rescue team nila. Hindi rin pinapasok ng CAAP ang rescue team ng Central 911 para tumulong sa rescue operation. Plano naman ni First District Congressman Carlo Nograles na magkaroon ng congressional inquiry sa insidente. Nag-ooperate kasi umano ang Cebu Pacific sa ilalim ng congressional franchise. Kaya dapat na umanong sagutin ng kumpanya ang mga katanungan kung bakit tila hindi sila handa sa ganitong emergency situation. Nagpalabas din umano ng pahayag ang Ateneo de Davao University na iboboykot daw nila ang naturang airlines dahil sa kakulangan nito, lalo na sa pagkasikaso sa mga pasahero matapos ang pagsadsad ng eroplano sa runway. Hindi muna nagpalabas ng komento ang Cebu Pacific tungkol sa insidente dahil inuuna muna nila ang mga pangangailangan ng kanilang mga pasahero, lalo na yung may mga biyahe na naantala. Sa panig naman ng CAAP, nagsasagawa na sila umano ng investigasyon sa tinatawag nilang aksidente para malaman ang totoong nangyari. Howie, Cara? Tech, meron bang reklamo naman tungkol sa runway? Kasi pagkaalam ko, yung ibang airport sa ating bansa, may mga problema din sa runway. Hindi kaya sobrang maiksi ang runway dyan sa Davao. Howie, it is safe to assume na wala naman, no? Kasi as a matter of fact, nakakapag-land dyan ang Boeing 747 ng Philippine Airlines. Nagkaroon na ng improvement ang airport ng Davao City para na ma-accommodate ang mga bigger airlines. Ito ay preparation, no, sa tinatawag ng open sky policy para naman makapag-land ng iba mga international flights sa Davao City, Howie. Yeah, so far, ano yung lumalabas na pinakapaliwanag nitong aksidenteng ito? May sinabi si Mr. Felix Santelix ng CAAP at ATO dito sa Davao City na posibleng human factor. Pero ang human factor na sinasabi niya medyo broad ito, maraming mga aspeto. Pero ayon naman sa mga nakuha nating testimonya ng mga pasahero sa eroplano, pati na rin ang mga nagawang pahayag ng mga pasahero kay Mayor Sara Duterte, pati na rin sa iba natin mga opisyal, malakas daw ang buhos ng ulan nang bumaba yung eroplano at meron din nagsasabi na nagkaroon ng biglang power interruption sa airport kaya naging madilim daw ayon sa mga residente ng isang subdivision malapit sa airport bago sumadsad yung eroplano. Nagkaroon daw ng parang napakadilim daw ng runway and then may narinig na silang parang kalabog o crash ng isang malaking bagay na pagtingin nila, yun ang sumadsad na yung aeroplano. Maraming mga pinag-aaralan ngayon o inaalam both ng grupo ng media pati na rin ang local government unit, inaalam nila kung ano ba ang totoo talagang nangyari. Kasi hanggang sa mga oras na ito, medyo tipid pa rin ang mga salita ng Cebu Pacific tungkol sa insidente at pati na rin ang CAAP, pinayuhan na lang ang media na maghintay na lang sa resulta ng investigasyon. Yeah, kasi yung nabanggit mong human factor, pwedeng pilot error yon, pwede rin sa air traffic control tower. At nabanggit mo rin na nag-brown out pa. Kaya mukhang, kaya baka madilim yung runway. Hindi na yon human factor, kundi infrastructure issue na yon. O nga, sinagot niya ni Mr. Santelix, ng manager ng ATO dito sa Davao. Sabi niya, they denied nagkaroon ng power interruption. Ang sabi nila, the runway was well lit, may ilaw talaga. But yung mga nakausap naman ni Mayor Sara Duterte dito sa may mga residente ng Mother of Perpetual Help Village na malapit katabi lang ang airport na napakadilim daw ng
panahon na iyon nung nagkaroon ng pagsadsad ng eroplano. So, ayon sa mga residente, na medyo nagkaroon talaga ng brownout at medyo dumilim nga yung runway. Pinuntahan natin ngayon ang Davao Light and Power Company para alamin din sa kanila para kumpirmahin kung totoo ba nagkaroon ng power interruption doon sa vicinity ng Sa area kung nasaan ng airport. Pero hanggang sa mga oras na ito, hindi pa sila nagbibigyan opisyal na pahayag at inaasahan natin na mamaya-maya ng konti ayon sa kanilang corporate communications officer, magbibigay sila ng statement tungkol dun sa sinasabing nagkaroon nga ng power interruption. Tek, nabanggit mo na malaki yung nawawalang income ng airport. Pero ang Davao City mismo siguro, ang laki rin ng loss of income. Yung mga negosyo dyan, yung tourism industry. Ano ba yung feedback galing sa mga negosyante dyan at saka mga industriya? Yes, Howie. Alam mo sa kung pag-uusapan lang natin ang income ng airport ng Kaap, that's 1 million pesos a day. Estimated lang yan, it could be more. Kasi according to Engineer San Felix, aabot ng 400 million pesos ang kinikita nila sa loob ng isang taon. Hindi pa kasali dito yung kalakalan sa Davao City, in particular ang tourism. Kasi ang mga flights ng Zest Air, Sea Air at Philippine Airlines talagang kinansila until further notice. Ang Cebu Pacific lang nagbabiyahe na through Gensan. Ang city tourism naman natin, although sinasabi nila na sana maayos kaagad ito para hindi na lumala ang sitwasyon, pero hindi natin ma-deny na talagang apektado pa rin ang especially ang turismo sa Davao City because hundreds of people are visiting Davao City every day dahil nga sa mga magagandang tourist spot dito. Hindi pa rin kasali dito yung negosyo ng mga pagpapadala ng mga bagahe, mga packages and everything, and including yung pag-export natin ng mga produkto. Iniintay pa natin ang pahayag ngayon ng Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated tungkol dito sa nangyaring insidente nito. Pero initially, we got word na talagang medyo malaki talagang epekto dito and it runs to billions of pesos every day. Ano yung average number of flights dyan sa Davao Airport? Sa Davao Airport, kung Cebu Pacific lang, meron lang 20. 20 flights a day? Cebu Pacific lang yun? Around, safe to say, siguro about 30 or more flights per day. Kasali na yung Sea Air, Zest Air, and including itong international flights na lumalapag din dito, itong Silk Air galing Singapore. So, I understand hindi makakalapag ang Silk Air dito. So, we again, nawalan din tayo ng mga pasahero coming from Singapore because of this situation, Harry. Okay, sana maayos na yung problema dyan sa Davao International Airport. Maraming salamat, Tek Ocampo.